Sa gitna ng maingay na palengke sa Divisoria, kung saan nakikipagsapalaran ang maliliit na manininda para mabuhay, naroroon ang isang tiwaling pulis na nagngangalang SC-3, Senior Police Officer 3, Ramil. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang apihin ang mga ito. Ngunit magbabago ang lahat ng mag-cruise ang landas nila ni Corporal Jojo, isang sundalo ng Philippine Marines na nagpapanggap bilang isang simpleng tindero ng lugaw. Sa isang sulok ng Maynila na laging abala, partikular sa siksikang lugar ng mga sidewalk vendors, may isang figura na kinatatakutan, ngunit lihim ding kinasusuklaman ng mga manininda. Siya ay si SC-3 Ramil, isang pulis na may malaking pangangatawan at malaking tiyan na laging nakabakat sa kanyang masikip na uniforme. Matigas ang kanyang mukha, puno ng malalalim na guhit na nagbibigay ng impresyon ng pagiging mabangis at hindi pala kaibigan. Ngunit hindi lang ang kanyang itsura ang nakakatakot, kundi ang kanyang mga gawi at asal na malayo sa dapat taglayin ng isang alagad ng batas. Bilang isang pulis, dapat ay tagapagtanggol siya ng maliliit na tao, ngunit ang katotohanan ay siya pa ang nagiging banta sa kanila, lalo na sa mga sidewalk vendors. Itinuturing niya ang lugar na iyon bilang kanyang pribadong kaharian. Pinupuntahan niya ang maliliit na pwesto na nakahanay sa gilid ng kalsada, mula sa mga nagtitinda ng sinangag, naglalako ng barbecue, hanggang sa mga tindero ng prutas. Gamit ang mataas na boses at matalim na tingin na nananakot, hinihingian niya ang mga manininda ng tilagay o protection money. Kapag hindi na ibigay ang hinihingi niya, hindi siya nag-aatubiling magwala. Sinisipa niya ang mga mesa, itinatapon ang mga paninda, at sinisira ang mga gamit ng mga manininda. Hindi rin bihira na gumamit siya ng dahas, dahilan upang piliin na lang ng mga manininda na manahimik at yumuko kaysa lumaban. Alam nilang ang paglaban sa isang pulis na tulad ni Ramil ay magdadala lang ng mas maraming problema. Kahit nabalot ng takot at galit, hanggang bulungan lang ang mga manininda tungkol sa kawalan ng katarungan na kanilang nararanasan. Walang nangangahas na magsumbong dahil si Ramil ay may koneksyon at kapangyarihan. Ang bawat araw sa lugar na iyon ay puno ng tensyon na hindi nawawala. Ang mga manininda ay nagtatrabaho ng husto mula madaling araw hanggang gabi, ngunit ang anino ni Ramil ay laging nakabuntot sa kanila, nagpapaalala na anumang oras ay maaari siyang dumating at kunin ang kaunting kita na mayroon sila. Ito ay karagdagang pasanin na nagpapabigat sa kanilang mga balikat. Ang mga maliliit na tao na nagbabanat ng buto hanggang hating gabi para lang may makain ay siya pang ginigipit. Ang presensya ni Ramil ay hindi lang pisikal na nakakasakit kundi mental din na nagpapahirap sa kanila. Bawat manininda ay kailangang magtabi ng bahagi ng kanilang pinaghirapan para ibayad sa itlagay sa tiwaling pulis. Ang nakakalungkot, ang perang ibinibigay nila ay hindi naman talaga nagbibigay ng seguridad, kundi takot na patuloy na lumalaki. Walang sinuman sa kanila ang naglalakas loob na ipahayag ang kanilang nararamdaman ng malakas, lalo na ang lumaban. Takot ang pinakamalaking hadlang para sa mga manininda. Ang lumaban ay nangangahulugan ng pagbubukas ng pinto sa mas malaking problema. Alam nilang si Ramil ay may katayuan at kapangyarihan bilang pulis, at ang katayuang iyon ay madalas na ginagamit para protektahan ang sarili mula sa batas. Ilang manininda ang sumubok na makipag-usap sa mas mataas na otoridad, ngunit ang kanilang mga reklamo ay hindi pinapansin. Lalo itong nagpatibay sa paniniwalang si Ramil ay may malakas na kapit para patuloy silang gipitin. Ang buhay ng mga manininda ay nagsimulang magbago. Araw-araw nilang kailangang kwentahin kung magkano ang itatabi para sa lagay kay Ramil. Kung dati ay hirap na silang matugunan ang kanilang pangangailangan, ngayon ay halos wala nang natitira para sa kanilang pamilya. Dahil sa hindi makatwirang hinihingi, napipilitan pa ang ibang manininda na itaas ang presyo ng kanilang paninda, kahit alam nilang mawawalan sila ng suki. May iba namang pinipiling bawasan ang dami ng paninda dahil sa takot na hindi makapagbayad ng lagay. Pakiramdam nila ay nabubuhay sila sa isang hindi makatarungang sitwasyon. Ngunit ang presyon ay hindi nagtatapos sa pinansyal na aspeto. May kahihiyan silang nararamdaman sa tuwing kailangan nilang iabot ang pinaghirapan nilang pera kay Ramil. Pakiramdam nila ay isinusuko nila ang kanilang dignidad bilang tao. Pinipilit silang yumuko sa taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Ang kawalan ng katarungang ito ay nagtatanim ng malalim na frustrasyon. Sa gitna ng sitwasyong ito, may isang bagong figura na lumitaw sa eksena. Isang matandang lalaki na nagtitinda ng inihaw na isaw, si Tatay Nanding.
Isang payat na lalaki na may maputing buhok, ngunit may masigla pang mga mata. Matagal na siyang nagtitinda sa iba't ibang lugar, ngunit ang sigla niyang magtrabaho ay hindi kumukupas. Si Tatay Nanding ay isang maliit na figura na dahan-dahang tinutulak ang kanyang kariton sa masikip na daan. Ang usok ng kanyang ihawan ay pumapailan lang sa hangin, nagdadala ng amoy ng masarap na isaw at barbecue. Nakasuot siya ng kupas na sando at may tuwalyang nakasabit sa balikat, habang ang kanyang mukha ay may mainit na ngiti, tanda ng pasasalamat sa pagkakataong makapagtrabaho pa rin. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang pagpunta sa lugar na iyon ay maglalapit sa kanya sa isang tulad ni Eje Tatlo Ramil. Nakapokus lang si Tatay Nanding sa kanyang trabaho, iniisip na simple lang ang buhay, magtinda ng isaw, kumita ng pera, at umuwi para magpahinga. Hindi niya namamalayan ang panganib na nag-aabang sa likod ng ingay ng palengke. Ang unang araw ng pagtitinda ni Tatay Nanding ay naging maayos naman. Kahit pagod ang katawan at hindi kalakihan ang kita, masaya siya dahil may maiuwi siyang bunga ng kanyang pagsisikap. Ngunit ang munting kaligayahan na iyon ay hindi nagtagal. Sa ikalawang araw, nagsimulang magparamdam si Ramil. Si Tatay Nanding ang naging sunod na biktima. Nang magpakilala si Ramil sa paraang nananakot, inosenteng ipinaliwanag ni Tatay Nanding na bago pa lang siya nagtitinda at wala pang sapat na pera para magbayad ng hinihinging lagay. Ang magalang na pagtangging iyon, na para sa iba ay makatwiran, ay naging mitsa ng galit ni Ramil. Ngunit hindi pa rin namamalaya ni Tatay Nanding ang panganib na nakaamba. Patuloy niyang sinubukang magpaliwanag, umaasang maiintindihan siya ng pulis. Sa kasamaang palad, si Ramil ay walang pakialam sa paliwanag. Para sa kanya, ang pagtanggi ay pagsuway. Sa harap ng maraming tao, sinimulan ni Ramil na ipahiya si Tatay Nanding. Sinigawan niya ito, tinawag na walang modo at hindi marunong lumugar. Hindi tumigil doon, itinumba ni Ramil ang kariton ni Tatay Nanding. Ang mga tuhog ng isaw at barbecue ay nagkalat sa maruming kalsada. Ilan sa mga ito ay tinapakan pa ni Ramil gamit ang kanyang bota. Si Tatay Nanding ay nanigas, nanginginig ang mga kamay habang pinipigilan ang luha. Ang kanyang dignidad ay dinurog sa harap ng publiko. Ang mga manininda sa paligid ay nakatingin lang ng may takot at awa, ngunit walang nangahas na tumulong. Alam nila ang mangyayari kung kakalabanin nila si Ramil. Ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat kay Tatay Nanding, hindi lang dahil sa pagkawala ng paninda kundi dahil sa sakit ng pagyurak sa kanyang dangal. Umuwi siya bitbit ang kanyang nasirang kariton, ang mga hakbang ay mabigat at ang puso ay puno ng kalungkutan. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pangyayaring iyon ang nagbukas ng pinto para sa katarungang matagal nang nakasara sa lugar na iyon. Sa gabing iyon, dumating si Tatay Nanding sa kanyang bahay na may maruming damit at mata na namamaga sa kakaiyak. Ikinuwento niya ang kalupitang ginawa ni Ramil sa kanyang anak. Sa isang simpleng bahay sa gilid ng lungsod, nakikinig ang kanyang anak habang tinitingnan ang sugat ng ama. Sa mundo ng mga alagad ng batas, may bagong bagyo na paparating. Isang matipunong lalaki na may matikas na katawan ang nakaupo sa sala habang nililinis ang kanyang baril. Siya ay si Corporal Jojo, ang kaisa-isang anak ni Tatay Nanding na kilala bilang isang iginagalang na sundalo ng Philippine Marines. Sa kanyang maayos na uniporme at matibay na postura, si Jojo ang karangalan ni Tatay Nanding. Ngunit ng gabing iyon, ang karangalang iyon ay nahaluan ng pag-aalala nang makita ni Jojo ang kanyang ama na umuwi. Nang marinig niya ang buong kwento tungkol sa pangingikil at pambabastos na ginawa ng pulis na nagngangalang Ramil sa palengke, nanigas ang panga ni Jojo at naglabas ng apoy ng galit ang kanyang mga mata. Bilang isang sundalo na hinubog ng disiplina at katarungan, hindi matanggap ni Jojo ang ganoong trato sa kanyang ama, lalo na't gawa ng isang alagad ng batas. Para sa kanya, ang ginawa ni Ramil ay hindi lang insulto sa kanyang ama, kundi insulto rin sa prinsipyo ng katarungan. Ang dangal at karangalan ng kanyang ama ay nyurakan ng isang tiwaling pulis na umaabuso sa kapangyarihan. Ang unang hakbang na ginawa ni Jojo ay ang magkalap ng impormasyon hanggat maaari tungkol kay Eje Tatlo Ramil. Nagpasya siyang imbestigahan pa ang mga gawi at asal ng pulis na may malaking tiyan. Nagsuot siya ng simpleng damit para hindi makatawag ng pansin at pumunta sa lugar kung saan nagtitinda ang kanyang ama. Nagmasid siya mula sa malayo, pinapanood kung paano nilalapitan ni Ramil ang mga manininda isa-isa, humihingi ng lagay sa tonong nananakot.
Nakita niya kung paano ang karamihan sa mga manininda ay sumusuko na lang at inaabot ang pera ng may takot. Mula sa pagmamasid na iyon, nakita ni Jojo na si Ramil ay hari-harian sa lugar na iyon. Narinig din niya ang kwentuhan ng mga manininda kung paano sila pinahihirapan ni Ramil araw-araw. Ang lahat ng impormasyong iyon ay lalong nagpatibay na si Ramil ay hindi lang basta pasaway na pulis, kundi isang maliit na tirano na ginagamit ang kapangyarihan para apihin ang mga walang laban. Napagtanto ni Jojo na hindi lang ito tungkol sa pagtatanggol sa kanyang ama, kundi tungkol din sa paglaban sa kasamaan. Kung hahayaan niya si Ramil, patuloy itong mananakot at magpapahirap sa mga manininda. At naisip ni Jojo, kung hindi siya kikilos, sino pa ang gagawa? Kaya nagpasya siya na ang bababa at magdadala ng katarungan na matagal nang inaasam ng mga tao doon. Taglay ang nag-aalab na determinasyon, nagpasya si Jojo na harapin si Effie tatlo Ramil ng diretsahan sa lugar kung saan nangyayari ang lahat ng kawalan ng katarungan, sa palengke. Umaga noon, nakasuot si Jojo ng sibilyan, nagpapanggap na ordinaryong tao para hindi mahalata. Nakatayo siya sa tabi ng kariton ng kanyang ama na inayos na nila. Hinihintay niya ang pagdating ni Ramil. Hindi nagtagal, dumating si Ramil na may pamilyar na kayabangan. Nang makita si Tatay Nanding na nagtitinda ulit, muling ipinakita ni Ramil ang kanyang kabastusan. Nilapitan niya ang maliit na kariton ni Tatay Nanding ang may arogansya, tinitigan ang matanda ng may pagmamaliit. Walang sabi-sabi, kinalampag ni Ramil ang maliit na mesa sa tabi ng kariton dahilan para mahulog ang ilang stick ng isa o sa lupa. Hiningi niya ang pera na tinanggihang ibigay ni Tatay Nanding noon, sa pagkakataong ito ay sa mas mapagbantang tono. Ngunit bago pa man makasagot si Tatay Nanding, humakbang si Jojo at humarang sa pagitan nila. Ang kapaligiran sa paligid ay biglang tumahimik. Mula sa malayo, ang mga manininda ay tumigil sa kanilang ginagawa, nakatingin sa lalaking nangahas humarap kay Ramil. Si Ramil, na nagulat sa presensya ni Jojo, ay tumingin ng masama. "Sino ka? Anong pakialam mo?" tanong ni Ramil sa mataas na boses. "Anak ako ng taong binabastos mo," sagot ni Jojo sa kalmado, ngunit matatag na boses. "At hindi ko hahayaang apihin mo ulit ang tatay ko." Tumawa ng mapang-uyam si Ramil. "Ah, anak ka pala. Matapang ka ha. Gusto mo bang matulad sa tatay mo?" Hinamon ni Ramil si Jojo, sinusubukan itong takutin gamit ang kanyang posisyon bilang pulis. Ngunit hindi na tinag si Jojo. Tinitigan niya si Ramil sa mata, nagpapakita ng tapang na nagpayanig sa loob ng tiwaling pulis. "Hindi ako natatakot sa'yo," sabi ni Jojo. "Ang uniforme mo ay hindi lisensya para manakit ng tao." Ang mga salitang iyon ay nagpagalit kay Ramil. Sa harap ng maraming tao, naramdaman niyang nainsulto siya. Itinaas niya ang kanyang kamay, akmang susuntukin si Jojo. Ngunit sa isang mabilis na galaw, sinalag ni Jojo ang suntok ni Ramil at pinilipit ang kamay nito sa likod. Napasigaw si Ramil sa sakit. Ang mga manininda na nakasaksi ay nagulat. Hindi nila inakalang may kayang magpabagsak kay Ramil ng ganoon kadali. "Makinig ka," bulong ni Jojo sa tainga ni Ramil. "Ako si Corporal Jojo ng Philippine Marines. At hindi ko hahayaang abusuhin mo ang kapangyarihan mo." Nang marinig ang salitang I-Marines, namutla si Ramil. Alam niyang nagkamali siya ng kinalaban. Binitawan ni Jojo si Ramil, itinulak ito palayo. Napahapay si Ramil, hawak ang kanyang masakit na kamay. Tinitigan siya ni Jojo ng matalim. "Umalis ka dito at huwag ka nang babalik para manggulo," utos ni Jojo. Si Ramil, na napahiya at natalo, ay walang nagawa kundi umalis sa lugar na iyon habang pinagtitinginan ng mga tao. Ang mga manininda na kanina ay tahimik lang, ngayon ay nagsimulang magpalakpakan at maghiyawan. Binigyan nila ng pag-asa ang isa't isa na matagal nang nawala. Ang tensyon ay napalitan ng saya. Si Ramil, na ang mukha ay puno ng kahihiyan, ay naging sentro ng atensyon. Sa gitna ng kasiyahan ng mga mamamayan na nakasaksi sa pangyayari, puno ng papuri ang tinanggap ni Jojo. Ang kanyang ama ay lumapit ng mailuha sa mata, niyakap ang anak na matapang na nagtanggol sa kanya. "Salamat, anak," bulong ni Tatay Nanding. "Ipinagmamalaki kita." Ang mga manininda sa paligid ay lumapit para magpasalamat at kamayan si Jojo. Itinuring siyang bayani na nagligtas sa kanila mula sa paniniil na matagal na nilang nararanasan. Ngunit hindi sumagot si Jojo ng maraming salita.
Tumango lang siya ng marahan, pinanatili ang kanyang pagiging kalmado. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa paghahanap ng papuri, kundi tungkol sa pagpapatupad ng katarungan na matagal nang naisasantabi. Sa kabilang banda, si Ramil na nakahandusay pa rin sa lupa ay nagsimulang mapagtanto na ang kanyang posisyon ay hindi na kasing lakas ng dati. Hindi lang siya natalo sa pisikal, kundi nawala rin ang kanyang respeto sa harap ng mga taong dati niyang tinatakot. Ang hiya at galit ay nagsama. Pero wala siyang magawa. Ang mga manininda sa paligid ay nagbubulungan, tinuturo siya. Alam na ng lahat ang nangyari. Naalala nila ang sundalong lumaban sa pang-aabuso ni Ramil. Sumali sila sa pagbibigay ng suporta kay Jojo. Pakiramdam nila, ang ginawa ni Jojo ay simbolo ng paglaban sa kawalan ng katarungan na matagal na nilang nararanasan. Sa gitna ng karamihang iyon, sa wakas ay nagawang bumangon ni Ramil ng hirap na hirap. Ngunit wala na siyang lakas ng loob para lumaban. Yumuko na lang siya, iniwan ang lugar na iyon ng paika-ika, sinundan ng mga panunuya at tingin ng galit mula sa mga tao. Ang pag-alis ni Ramil ay naging magandang balita para sa mga manininda at residente sa lugar na iyon. Sila na matagal nang namuhay sa takot, sa wakas ay naramdaman na may katarungan. Ang presensya ni Jojo ay hindi lang nagpatigil kay Ramil, kundi nagbigay din sa kanila ng bagong pag-asa. Sa gitna ng mga taong nagsisimula ng mag-alisan, tinulungan ni Jojo ang kanyang ama na ayusin ang mga gamit nito. Tiningnan niya ang kanyang ama ng may paggalang at pagmamahal. Sa araw na iyon, hindi lang si Ramil ang natalo, kundi pati na rin ang kawalan ng katarungan na matagal nang namamayani. At para sa mga manininda, ang araw na iyon ay laging aalalahanin bilang araw kung kailan nila nabawi ang kanilang tapang. Ang pangyayari sa palengke ay mabilis na kumalat sa buong lungsod. Ang video at kwento tungkol kay Corporal Jojo na lumaban kay Tatlo Ramil ay naging mainit na usapan ng mga mamamayan. Hindi lang ang mga manininda ang nakaramdam ng ginhawa, kundi pati na rin ang malawak na publiko na matagal nang naririnig ang mga kalokohan ni Ramil, ngunit hindi makakibo. Ang tapang ni Jojo ay naging simbolo ng paglaban sa kawalan ng katarungan, at ang presyo rin ng publiko ay nagsimulang tumuon sa pamunuan ng pulisya para umaksyon laban sa tiwaling pulis. Ang mga katotohanang matagal nang nakatago ay unti-unting lumabas. Ang mga manininda na dati ay takot magsalita, ngayon ay naglalakas loob ng magbigay ng testimonya tungkol sa pangingikil ni Ramil. Sa huli, dahil sa bigat ng ebidensya at desisyon ng batas, si Ramil ay tinanggal sa serbisyo at hinatulan ng pagkakulong. Ang balitang ito ay sinalubong ng kagalakan ng mga manininda na sa wakas ay nakalaya na sa anino ng takot. Si Ramil, na nawala ang kanyang katayuan bilang pulis, ay naging sentro ng galit ng mga preso sa loob ng kulungan. Siya na dating nang aapi, ngayon ay siya na ang inaapi. Sa loob ng kulungan, ang dating alagad ng batas na gumamit ng kanyang posisyon para manakot ng maliliit na manininda ay hindi na protektado. Sa halip, ang kanyang katawan ay naging target ng bugbog at panghihiya ng mga preso na naglalabas ng kanilang galit. Araw-araw, kailangan niyang harapin ang takot na tulad ng itinanim niya noon sa mga manininda sa paligid. Ngayon, nararamdaman niya kung paano maging biktima. Ang mga araw sa kulungan ay mahaba at puno ng pagdurusa. Hindi lang kalayaan ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang dignidad. Sa tuwing lumalaban siya o humihingi ng tawad, nagtatapos lang ito sa mga sugat. Walang humpay na ipinapaalala ng mga preso kay Ramil ang kanyang mga kasalanan. Tinawag siyang kipulis na malaki ang tiyan na dati ay pakiramdam na hindi siya maabot ng batas. Ngayon, kailangan niyang harapin ang mapait na katotohanan na ang katarungan ay sa wakas ay humabol sa kanya. Nagsimula niyang mapagtanto na ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya noon ay ilusyon lamang at ang karma ay laging nakakahanap ng daan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nagsimulang pag-isipan ni Ramil ang lahat ng kanyang ginawa. Naalala niya ang mga mukha ng mga manininda na kanyang tinakot. Ang mga alaalang iyon ay patuloy na nagmumulto sa kanyang isipan sa gabi. Ang pagsisisi na huli na. Walang daan pabalik. Walang paraan para ayusin ang pinsalang nagawa niya. Habang nakakulong siya sa selda na nag-alis ng kanyang karangalan at kalayaan, namumuhay na siya ngayon sa anino ng kanyang sariling mga kasalanan. Samantala, sa labas ng kulungan, ang buhay ng mga manininda ay nagsimulang magbago. Sa pagkawala ni Ramil, sa wakas ay nakakapagtinda na sila ng walang takot.
Si Tatay Nanding, kahit namumuhay pa rin ng simple, ay nakakapagtinda na ngayon ng payapa, kasama ang pakiramdam ng pagmamalaki sa kanyang anak na si Corporal Jojo na nagtanggol sa kanyang karangalan. Ang kwento tungkol sa tapang ni Jojo ay naging inspirasyon sa maraming tao. Isang paalala na ang katarungan, kahit madalas mahuli, ay laging makahahanap ng daan. At para kay Ramil, ang mga araw niya sa kulungan ay naging mapait na aral na ang kapangyarihang inaabuso ay magdadala lamang ng pagkawasak. Nagawa na ng karma ang tungkulin nito at nanalo na ang katarungan sa wakas. Ang bawat kasamaan sa huli ay may hangganan. Sa kwentong ito, ang tapang ni Corporal Jojo at ang kababaang loob ni Tatay Nanding ay naging simbolo ng paglaban sa kawalan ng katarungan. Samantala, si SC3 Ramil na matagal na naramdamang hindi siya matitinag, ay tumanggap na ng parusa sa lahat ng kanyang ginawa. Nagbibigay ng aral ang buhay na ang kapangyarihang inaabuso ay magdadala lamang ng pagkawasak at ang katarungan, dumating man ng huli, ay tiyak na dadaloy ayon sa nararapat. Sana ang kwentong ito ay maging aral sa ating lahat na patuloy na gumawa ng mabuti at itaguyod ang katarungan para sa kapwa.